sa Plaridel, Bulacan. Nabundol at nasagasaan ng dalawang motorsiklo ang isang siklista. Sa kuwang ito ng dashboard camera, makikita ang pagsenyas ng siklista na kakaliwa siya. Pero hindi niya nakita ang dalawang motorsiklo na nag-overtake sa kanyang likuran. Matapos mabundol ang motorsiklo, nasagasaan pa ang siklista ng isa pang motorsiklo. Ang nakabundol at nakasagasa sa siklista, dumiretso ng takbo. Nahuli kaya ang mga rider ng dalawang motorsiklo? Ano ang kinainatnan ng siklista? Abangan mamaya! Sa Valenzuela City, dalawang bata edad 8 at 7 na sakay ng bisikleta ang nakuhanan ng dashboard camera na nakagitgitan ng isang motorsiklo. Makikita sa video na patawid ang mga bata sa kabilang kalsada. Hindi gumamit ang hand signal ang mga ito sa pagtawid. Igan, huwag kalimutan ng basic hand signal lalo na kapag nasa main roads. Make your intentions known or clear to help the motorist or the cyclist behind you to know para malaman kung saan ka papunta. Kung ano yung balak mo. Kung liliko, itaas lang ang kamay sa direksyon kung saan liliko. You'd say you can point here, kaliwa ka, no? Pwede kang kumanan, ganyan. Or kung hindi mo kaya, dito, di ba? So, or left. Tapos yan, pag yung isa, ito, ibig sabihin to just to slow down yung lana, to give warning sa likod mo. Nagpang-abot ang bisikleta at ang motorsiklo sa gitna ng kalsada. Sinubukan pang iwasan ng mga bata motorsiklo, pero nagkagit-gitan sila at parehong nawala ng balanse. Walang suot na helmet o namang protective gear ang dalawang paslit. Ayon sa eksperto, may tamang pagsusuot ng helmet. Yung pagsa-strap. So number one, tiyakin mo na at least man lang may isang daliri na may gap o may espasyo para hindi siya masyado maigpit, hindi siya masyadong masikip. Dapat kasya ang dalawang daliri sa pagitan ng helmet at iyong kilay. Kasi pag ganyan, naka-expose ang batok mo, no? Or nakatingala. Ang nangyayari, naiipit tuloy yung ano mo. Dapat kasukat ng espasyo sa pagitan ng tatlong daliri ang strap sa gilid. May strap kasi ano na ipagitna mo yung tenga mo para mas stable, no? Mas maganda yung balanse, mahigpit yung pagkalapat ng helmet. Tinulungan ng mga saksi ang rider ng motorsiklo na nagtamo ng minor injuries. Nagtamo ng mga sugat ang dalawang bata. Humingi ng tawad ang mga bata sa rider dahil sa nangyari. Ayon sa eksperto, hindi angkop sa height ng mga bata ang bisikletang gamit nila. Mas mainam kung kapantay ng inyong bewang ang taas ng upuan ng bisikleta nyo para mas madaling ilapat ang paa sa pedal. Sa kanilang edad, dapat may kasama silang matanda lalo kapag nagbibisikleta sa malalaking kalsada. Hindi rin makabubuti ang pagkaroon ng angkas dahil posibleng maapektuhan ang balanse ng bisikleta habang umaandar. Sa Viñal, Laguna, dalawang binatilyo ang nakuhanan ng dashboard camera na nagbibisikleta. Wala silang suot na helmet. Lumingon ang nasa unahan para tingnan ang kanyang kasama. Hindi niya napansin ang paghinto ng kotse sa kanyang harapan. Sumalpok ang bisikleta sa likod ng kotse. Pag ikaw ang tumambok sa likuran ng isang sasakyan, most likely, kasalanan mo yan. Hindi mo napapansin na nag-slow down na pala, nagpreno, no? So, ganun rin yun. Yung keep your distance. Tapos yan, pay attention to the road. Dayupi ang likurang bahagi ng sakyan. Ay sa may-ari, humingi ng tawad ng binatilyo kaya hindi na siya nagreklamo. Ay sa eksperto, kung walang bike lane, manatili sa kanang gilid ng kalsada. Ayon sa eksperto, maling paggamit ng preno ang isa sa mga dahilan ng disgrasya sa mga siklista. Iwasan ang biglaang pagpreno gamit ang harapang preno lang. Kasi kung harap lang ang pepreno, halimbawa yung kaliwa lang, gaganyan yung bike. Alam mo, endo ka. Delikado rin ang biglaang pagpreno gamit ang likurang preno lang. Pag yung likod naman, ito, magsiskid ka, maglalak yung gulong sa likuran. Laging gamitin ng sabay ang dalawang preno lalo na kapag kailangang magsagawa ng emergency braking. Pag ginawa mo naman yan, siyempre mangyayari sa katawan mo, forward ka, di ba? I-compensate mo na, i-balance mo na, i-atras mo ang iyong weight atras para tuloy-tuloy pa rin
hindi ka babalentong paharap, hindi ka e-endo. Noong 2014, sinimula ng Quezon City ang paglalagay ng bike lane sa mga kalsada. Every day po naman, ni-inspection namin yan. Tapos kung ano po yung makikita namin may sira na, in-schedule po namin para i-gawin kaagad. Napakaraming kalsada na pwedeng lagyan, no? Whether ganito or pinaka-ideal talaga yung segregated, yung separated. Mas mahal yun, mas komplikado yung pag-design at pagplano at saka yung coordination ng right of way, pero mas mataas yung level ng protection, no? Ito naman, mas mabilis gawin, pero meron pa ring risks yan kasi you're still open, no? Pero better than nothing. Sa pag-iikot namin sa Mindanao Avenue, may mga nakita kami mga sasakyan na ginawang paradahan ng bike lane. Ang iba naman ginamit bilang terminal ng mga pampublikong sasakyan. Imbis na mga siklista, mga nagmumotorsiklo ang gumagamit ng bike lane. Pero may nahuli rin kaming mga siklista ng pasaway, hindi ginagamit ang bike lane. Siyempre, yung behavior ng mga tao sa pagbabike, hindi naman magbabago kaagad. Magte-take siya ng ilang panahon para yung mga driver maging educated. Sa kasalukuyan, ilang bahagi pa lang ng Pasig, Quezon City, Marikina, Taguig, Mandaluyong at Maynila ang may bike lane sa buong Metro Manila. May 6 na panukalang batas ang kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso na naglalayong maglagay ng bike lane sa primary at secondary road sa bansa. Sa Arayat, Pampanga, isang pedestrian ang nabangga ng siklista. Ay si siklista na si Axel, 16 anyos. Pababa siya mula sa Mount Arayat na mangyari ang insidente. Tinitignan ko po kasi yung speedometer po. Tapos sunod-sunod po kaming bumababa po nun. Nakita ko na po siyang nandun po, nakahinto po sa gilid. May kasunod po ako. Kaya po akala ko po di po siya muna tatawid, hintayin niya po muna kami makatawid lahat. Sa CCTV footage, makikita ang pagtawid ng pedestrian at nang nasa kalagitnaan na siya ng kalsada, nagpang-abot na sila ni Axel. Bumagsak po ako, unang pong tumawa sa akin nun. Tuhod po. Namanhid daw ang buong katawan ni Axel. Nanatiling nakahiga sa kalsada ang pedestrian. Nakita ko po siya na nakatingin po sa akin, tapos nakahawak po sa ulo. Tapos nakaupo po. Ayun. May bukol po siya sa ulo po. Dinala sa ospital ang pedestrian. Umabot ang mahigit 4,000 piso ang gasto sa ospital. Yung presyo po kasi di po namin kaya nun. Kasi yung mga bikers lang po kami. Wala lang po kaming dalang gano'ng kalaming pera. Kaya hinati, yung kung ano lang po yung mabibigay namin na yun na lang po. Nagkasundo sina Axel at ang pedestrian na magbibigay siya ng 1,800 piso. Hindi na nagsampa ng kaso ang pedestrian. Dapat maging aware po sa daan po pagka nagbabike. Tsaka po tumingin-tingin po sa mga paligid pagkadadaan po. Importante rin na alam nyo ang safety features ng inyong bisikleta. Isa na rito ang reflector na nakakabit sa harap at likod ng inyong bisikleta at sa mismong pedal. Sa Plaridel, Bulacan, nabundol at nasagasaan ng 2 motorsiklo ang isang siklista. Ang rider tumakas. Sinubukan silang habulin ng driver na may dashboard camera pero hindi na niya sila naabutan. Hindi rin niya naplakahan ang mga motorsiklo nila. Ayon sa PNP Bustos, PNP Plaridel at PNP San Rafael, wala raw nagpa-blatter sa kanila nang nangyari. Wala ring record ng rescue operation noong araw na yun ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO ng Bustos at San Rafael.